Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay napapaisip ang Murem Alliance leader na si Limok kung hahayaan lamang niya na makuha ng ating bida na si Qian Yuwon ang Heaven's Master ng Blue Heaven Society, dahil kapag nakakuha pa sila ng panibagong lakas, ay ang balanse sa pagitan ng tatlong malalaking puwersa sa Jiangho ay tuluyan ng masisira. Kaya naman ay agad nitong kinausap si Qian Yuwon at sinabi na kung maari ba na sumuko na lamang ito sa usaping iyon. Nagtaka naman ang ating bida sa nais nitong gawin niya para sa usaping ito, dagdag pa ng Murem Alliance leader na kahit pa ang tagasunod niya ang nakagawang makapinsala sa Heaven's Master, ay sa huli ay ang dalawang master ng Murem Alliance ang nagawang makahuli sa kanya. Kaya naman ay sa tingin niya ay kailangan na nitong aminin na tama lamang na sila ang karapat-dapat na manggalaga sa kanilang nahuli. Sa nangyari ay binigyan naman ni Qian Yuwon ito ng masamang ekspresyon, matapos na mapabuntong hininga ng ating bida, ay agad naman niyang ikinumpas ang kanyang kamay, upang magawang makontrol ang buong katawan ng Heaven's Master. Sa ginawang ito naman ni Qian Yuwon ay agad naman na kumilos ang Murem Alliance, at agad na kinuha ang Heaven's Master sa pagkakalutang nito. Matapos naman na matagumpay na makuha ito ng Murem Alliance head, ay sinigawan naman niya ito at tinanong na kung ano ang ginagawa nito ngayon, ngunit hindi naman siya sinagot nito, bagkus ay mas tinindihan pa ang ginagawa nitong paghila sa Heaven's Master palapit sa kanya. Sa isip naman ng Murem Alliance leader na hinihila ito ng Demon Lord gamit ang ganito kalakas na enerhiya at napapatanong na kung bakit kailangan pa na umabot sila sa ganito. Sa nangyari ay napasigaw naman ang Heaven's Master at sinasabihan ang Alliance leader na huwag nitong hahayaan na makuha ng Demon Lord, ngunit sa isip naman nito na kahit subukan pa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang kumapit, ay ang diferensya sa kanilang chi ay talagang napakalayo. Maya-maya pa ay unti-unti nang nasisira ang pagkakapit nito sa damit ng Heaven's Master, upang magawang mahatak na ito ng tuluyan ni Qian Yuwon. Kaya naman nang matagumpay naman na nakuha ito ng ating bida, ay napasigaw na ang dalawang master ng Murem Alliance at tinanong siya na kung ano ang ginagawa nito. Sabi naman dito ni Qian Yuwon na ang sinabi ng Murem Alliance leader na ang bihag ay mapupunta lamang sa kung sino ang huling makakakuha dito. Kaya naman ang ibig sabihin lamang nito ay ngayon ay ang bihag ay para na sa kanya. Sa nangyari ay bigla namang nainas dito ang Murem Alliance leader. Matapos ay sinabi ni Qian Yuwon na ngayon ay dadalhin na niya ang isang ito. Dahil dito ay napasigaw naman ang Heaven's Master at tinatanong ang Murem Alliance leader na kung tatayo lamang ba siya at manunood. Dahil kung kukunin niya ito bilang bihag ay hindi maganda ang kanyang sasapitan, nang bigla naman na pinahinto ito ng ating bida gamit ang pagpapatigil ng kanyang mute pressure point. Ngunit kahit pa ganito na ang kanyang ginawa ay hindi pa din ito tumigil sa kanyang pagsasalita, kaya naman ay napasabi na lang dito ang ating bida na kahit pa nagawa na nito siyang mapahinto ay hindi pa din ito maiwasan na maging maingay. Nang bigla naman na nagsalita ang isang master ng Murem Alliance at sinabi nito kay Qian Yuwon na para na lamang sa kanilang alyansa, ay ibigay na nito sa kanila ang Heaven's Master, dahil sa isa pa din ito sa kanilang mga pangunahing miyembro, ngunit tinanong naman siya ng ating bida na kung ang isang kaaway ay sinubukan siyang paslangin, ay hahayaan na lamang ba niya ito na pakawalan. Sa nangyari ay natigilan naman siya at hindi na nagawa na makasagot. Matapos ay malakas na sinabi ni Qian Yuwon na ipapaliwanag na niya ito sa kanila ng diretsyo. Matapos ay tinanong niya ang mga ito na kung nais ba talaga nilang protektahan ang isang ito dahil lamang ba sa isa ito sa kanilang mga kakampi. O may iba pang rason sa likod nito, matapos ay iniangat naman niya ito sa itaas, at maya-maya pa ay inihagi sa harapan ng Murem Alliance leader. Dagdag pa ng ating bida na mukha yatang natatakot sila na ang teknik ng Blue Heaven Society ay magawang mailantad sa kanilang demonic cult. Dahil kung talagang nais nilang protektahan ang Heaven's Master ay dapat ay dinala na ng mga ito ang Blue Heaven Society sa kanilang panig bago pa magsimula ang digmaang ito. Matapos ay nagsalita naman ang Murem Alliance leader at sinabi na pakinggan muna siya nito, dahil gaya nga ng kung ano ang nasaksihan ng lahat ng mga martial artists sa lugar na ito, ay ang teknik na iyon ay totoong napakadelikado,
At gaya nga ng kung anong sinabi niya ay ang Orthodox Myrm ay totoong nababahala na ang teknik na iyon ay magawang magamit sa hindi maganda sa kamay ng demonic cult. Nagpadala naman ang isang master ng Myrm Alliance ng sound telepathy sa kanyang kasama at sinabi na ang kanilang pinuno ay inaamin ang patungkol doon upang mabigyan siya ng maayos na rason na kung bakit hindi ito dapat makuha sa kanila ng Demon Lord. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sinabi na kung gagawa sila ng aksyon bilang pagsang-ayon sa sinabing ito ng kanilang Myrm Alliance leader ay maaaring matalo sa magiging mga dahilan ang Demon Lord sa pagkuha sa Heaven's Master. Kaya naman ay agad na sinabi ng isa na tama ang lahat ng ito, dahil gaya nga ng sinabi ng Myrm Alliance leader, na ang kanilang Orthodox Myrm ay nababahala sa pang-aabuso sa paggamit ng nasabing teknik. Kaya naman ay kung totoong wala itong intensyon na gawin ang bagay na iyon, ay magiging tama lamang na paslangin ang Heaven's Master para sa paghihiganti, subalit ang pagkuha dito bilang kanilang bihag ay talagang nakakapagduda. Sa isip naman ng Myrm Alliance leader na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil ngayon ay ang demonic cult leader ay mawawalan na ng kanyang mga magiging dahilan upang kuhanin sa kanila ang Heaven's Master. Kaya naman ay masaya itong napapasabi na ngayon ay mapapasuko na nila ito sa usaping ito, dahil walang paraan upang hindi nito aminin sa kanila sa harap ng lahat ng mga martial artist ang hindi nito magandang mga binabalak. Dagdag pa nito na kapag ibinigay ng Demon Lord sa kanila ang pangangalaga sa Heaven's Master, ay maari silang makakuha ng paraan upang magawang mapag-aralan ang teknik na iyon. Sabi pa nito na kapag nagpatuloy pa ito sa kanilang pagtatalo upang hindi nila magawang makuha ang Heaven's Master, ay pipilitin nila ito sa pamamagitan ng pagsasabi na mayroon itong intensyon na gamitin ang Master para sa kanyang masasamang intensyon. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na mayroon namang mga saysay ang kanilang mga sinasabi. Sa narinig na ito ng mga kasama ni Qian Yuhun ay nagtataka naman sila dahil sa mukhang tinatanggap nito ang nais na mangyari ng Myrm Alliance sa sitwasyon, maging ang isang master ay masayang napapasabi sa kanyang isip na mukhang ang Demon Lord ay talagang napaniwala nila, kaya naman ay sinabi nito na karapat dapat lang siyang tawaging isang bayani dito sa mundo ng Myrm. Dahil sa alam naman nila na wala itong balak na panghawakan ng kahit na anong masamang intensyon. Matapos ay tinawag nito ang Purple Jade Master upang magtungo sa kanilang kinaroroonan upang kuhanin ang Heaven's Master, na agad naman itong sinang-ayunan. Bigla naman silang pinahinto ng ating bida, sabi nito na mayroon pa din isang mataas na miyembro ng Blue Heaven Society bukod pa sa kanilang pinuno ang natitira. Kaya naman kung hindi nila magawang mahuli ito o hayaan na lamang sila, at magkaroon muli ng banta sa kanyang demonic cult, ay iisipin niya ang mangyayaring iyon bilang ang kanilang tunay na intensyon sa bagay na ito, at iiwan na lamang niya sa kanilang mga imahinasyon ang sasapitan nilang pagbagsak kung sakaling mangyayari iyon. Sa sinabing ito ng ating bida ay napahinto naman ang mga ito at sa isip nila na mukhang tinatakot sila ng Demon Lord. Ngunit sabi naman ng isa na sigurado siya na hindi naman nais na magpabatid ng kahit na anong nakakahindik ang Demon Lord sa kanyang sinabing iyon, kaya naman ay sinabi nito na tapusin na lang nila ang kung ano ang kinakailangan, kaya naman ay sinabi nito na naiintindihan niya ang sinasabi ng Demon Lord at pinapangako na hindi mangyayari ang ganong mga bagay. Matapos ay masaya naman na sinabi ni Qian Yuhun sa mga ito na kung ganun ay maari na nilang kunin ang Heaven's Master sa kanyang harapan. Sa isip ng Master ay bigla naman siya nabunutin ng tinik sa kanyang lalamunan dahil sa ang buhay niya ay nagawang mailigtas ng mga ito. Kaya naman dahil dito ay agad naman siyang pinuntahan ng Purple Jade Master upang alalayan paalis. Ngunit nang bigla naman itong nagulat sa mga sunod na nangyari, dahil sa bigla na lang itong inatake ng ating bida sa kanyang ulo, upang agad nitong ikabagsak at magresulta sa kanyang pagkakapaslang. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nakitang ito ng lahat ay nagulat naman ang mga miyembro ng Myrm Alliance, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, dahil ayon sa kanyang sinabi kanina ay sumang-ayon na ito na ibibigay na nila ang pangangalaga sa Heaven's Master sa kanila sa Myrm Alliance.
Sabi naman dito ni Xian Yuwon na wala itong matindaan na tinukoy nito na buhay siya nitong ibibigay sa kanila. Sa isip naman ng mga kasamahan ng ating bida sa demonic cult ay napapasabi na gaya nga ito ng kanilang inaasahan, at ito talaga ay ang kanilang cult leader. Dagdag pa ni Heobong ay sa isip nito na ang kanilang Demon Lord ay totoong hindi sumusuko sa kahit na anong napupunta sa kanyang mga kamay. Nang bigla naman na nagalit sa ating bida ang Murem Alliance leader at sinabi na hindi ito ang tamang oras para sa pakikipaglaro sa kanila, at tinanong na kung iniinsulta ba nito ang kanilang alyansa, agad naman na sumagot dito si Xian Yuwon at sinabi na sumunod lamang ito sa kanilang hiling sa kanya, kaya naman ay sa papaano niya nagawang insultuhan ang mga ito. Dagdag pa niya na sa halip na gawin niya itong bihag ay sinabi nila na ang tamang gawin ay ang paslangin na lang siya dahil ito ang tamang gawin para sa pagkuha ng paghihiganti. Sabi naman ng isang master na nagkakamali ng pagkakaintindi ang Demon Lord dahil sa ang kanyang sinabi kanina ay hindi ganito, nang bigla naman na may mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng ating bida at ito ay ang Grand Guardian. Matapos ay tinanong nito ang master ng Murem Alliance na kung sino sa tingin niya ang kinakausap niya ng ganito ng walang paggalang, sa nangyari ay nagulat naman ito, at sa isip niya ay napapatanong siya na kung ano itong nararamdaman niyang panganib, na para bang may isang matalim na blade ang nakatutok na sa kanyang leeg. Matapos ay tinanong siya ng Grand Guardian na kung umaamin ba ito ng kanyang kasinungalingan sa harap ng kanilang cult leader, dahil kung ito ang kaso ay hindi ito magpapakita ng kahit na anong awa sa kanila. Matapos ay agad itong nagpalabas ng malakas na aura sa kanyang katawan, sa nangyari ay bigla itong napasabi na base sa kanyang nakikita ay handa itong lumaban sa anumang sandali. Nang bigla naman siyang may napansin sa paligid dahil sa unti-unting lumalapit ang mga miyembro ng demonic cult sa kanilang kinaroroonan kaya naman ay bigla siyang napatanong sa kanyang isip na kung kailan pa nagawan ng mga ito na mapalibutan sila. Kaya naman ay agad itong nagpadala ng sound telepathy sa kanilang Murem Alliance leader at sinabi na ang mga bagay ay hindi maganda ang kinalabasan, kaya naman ay nagtanong ito na kung ano na ang kanilang dapat na gawin. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na kung totoong isa itong kaaway ay kailangan nila itong parusahan. Kaya naman ay hindi ba mas maganda na kung matatanggap nila ito bilang isa ng bangkay, dahil sa ganung paraan, ay maari din na walang kahit na anong dahilan upang ang Orthodox Murem Alliance ay gamitin ang teknik na iyon sa hindi magandang paraan, ngunit sa isip naman ng Murem Alliance leader na mukhang hindi nito hinahabol ang patungkol sa pamamaraan ng Blue Heaven Society sa una pa lamang. Masaya namang napapasabi ang ating bida sa kanyang isip na hindi na niya kakailanganin pa ang impormasyon sa isang iyon, dahil sa ang Divine Physician na nagawang mag-imbento ng teknik na iyon ay nasa kanilang demonic cult na. Kaya naman dahil sa mga nangyari ay sa isip naman ng isang master ay galit na napapatanong ito na kung sa papaanong ganito nagtapos ang lahat, dahil sa sinira lamang niya ito, at ang kanyang pagsubok na linlangin ang Demon Lord ay ang nagpunta sa kanya sa ganitong kalagayan. Kaya naman ang kanilang alyansa ay mapupuwersa na bunutin ang lahat ng mga natitirang miyembro ng Blue Heaven Society sa kanilang mga pwesto, kaya naman bukod sa Orthodox sect, ay ang buong Jiangho ay nasa ilalim na ng kamay ng isang ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.